Yan. So, hello, good morning. Welcome to the Four Corners. So, by the way, I'm Ken. Ngayon may kasama tayo, isang teacher sa Rizal Elementary School and transplant survivor din. And ngayon, try natin tanungin kung ano ba yung journey niya after nung transplant and before nung transplant. Okay, so hello Geraldine. Hello po. Welcome. Good morning. Dapat ka naman konti. Yan, para makita lang ng konti. So first question lang no, dito sa interview natin. So, ano ba yung life mo before mo malaman na meron kang leukemia? Teacher ako sa Amityville. Ngayon, masasabi ko naman na healthy talaga ako. Healthy living, no? Kasi napakapihikan ko sa pagkain. Hindi talaga Pares ako tayo. kumakain ng kung Pares tayo. ano-ano, basta-basta lang. Tapos, more on gulay naman talaga ako. Yun nga lang, syempre, minsan, sangyup, ganyan. Oo. Pero once in a while lang talaga. Kaya nakakapagtaka nung nalaman ko yung diagnosis ko. So, parang ang gusto mong sabihin, parang overall, talagang mine-maintain mo yung health mo talaga, no? Kasi nagbabadminton pa ako, nagbabalibol pa ako. Talagang health conscious ka, Oo. kumbaga, ganun. Kasi, syempre, alam naman natin, syempre, kapag habang tumatanda, syempre, di ba, may mararamdaman. Kasi parang parehas tayo, ganyan din ako eh. Before ako ma-diagnose kasi, ganyan din, ano din ako, conscious din ako sa health ko. And hindi naman ako talagang pariwara sa health. Ganun, talagang tinatry na kumain ng sapat, mag-exercise. May mga ganun din ako eh, tamang tulog. Pero yun nga eh, hindi ko rin sure bakit ano nangyari. So, ano ba yung mga initial symptoms na naramdaman mo? Kaya ka sumugod sa emergency or what? Or paano mo nalaman na meron kang sakit? Sa kung ano yung sakit mo? Okay. Nagsimula yan December. Mm. December 2023. 2023. Oo. Ang expected ko lang talaga kasi is, syempre, teacher ka. Pag December, maraming activity sa school. Pagod, ganun, no? Mga pagod. Yan. Lalo na yung panahon natin, di ba, yung weather. Malamig. Malamig. So, ang ano ko talaga, lalamunan. Masakit yung lalamunan ko. Tapos, nagpapacheck up ako. Ang sabi, may gas-gas lang, namumula yung ano. So, panay gamot-gamot naman ako. So, sinunod ko siya. Tapos, ano pa yun? Yung mga candies para mag-ano lang yung lalamunan Oo, natin. parang strepsils, Oo, ganun. mga strepsil. Tapos, napansin ko din, lagi akong may masakit yung dito ko sa balikat. Balikat. Laging masakit. Parang, ewan ko kung para siyang ngalay. Tapos, nagpa-check up na naman ako sa ortho. Saan na ako Iba-iba. Oo. Para lang, may pinapahid, ganyan. Mm. Tapos, December, umuwi ako after ng Christmas party sa school. Nag-vacation ako sa province namin sa Isabela. Which is, nawala naman yung ubo ko nung nag-vacation ako. Sabi ko, baka kailangan ko lang ng fresh air talaga. Pahinga, ganun. Oo, nawala yung sakit ng lalamunan, tapos yung ubo. Tapos, nagbakasyon ako doon ng ilang araw. December 28, paggising ko, iba yung pakiramdam ko. Ano yung pakiramdam mo? Paggising ko pa lang, hingal na talaga ako. Parang pagod, ganun? Parang kagigising mo lang, pero pagod na pagod ka, hingal na hingal ka. Ngayon, maliligo ako. Aabutin ko lang yung towel na katabi ko. Hindi ko kaya. Di mo kaya? Hindi ko kayang abutin. Sabi ko, yung paghinga ko, iba talaga yung ewan ko ba kung paano ko siya i-explain. Kasi Parang kinakapos, ganun? First time ko siyang maramdaman. Tapos, nagpahinga lang ako. And then sabi ko parang iba. Nagpatakbo na ako sa hospital Emergency. sa amin, sa Isabela. Ngayon, in-x-ray ako. Tapos CBC, ganyan. Yan, nakita dun sa x-ray ko na hindi siya malinaw. Malabo. Parang ang daming haziness ba tawag doon. Tapos yung CBC ko, mababa.
Mababa yung Yung counts. lahat, WBC, gano'n. Mataas yung WBC ko. Mataas yung WBC Mm. mo. Tapos yung platelet ko mababa. Mm. Tsaka yung hemoglobin. Gano'ng kataas yung WBC mo nun? Kung matatandaan mo. Hindi ko na siya matandaan. Basta mataas sa normal. Mataas sa normal. Mm. Tapos, kinaumagahan nun, December 29, naglakas loob talaga akong umuwi ng Isabela. Umuwi ka ulit ng Isabela. Ay, ng Rizal, pabalik. Talagang sabi ko, parang iba talaga. Sabi ko, gusto ko, doon na lang sa Maynila para makita. So, doon pa lang sa Isabela, niresetahan na ako ng mga antibiotic. So, binili ko lahat, yung mga binigay sa hospital, nag-take ako. Wala pa rin. Tapos, dumating ako dito, December 30. Tapos, nagpahinga lang ako. Dun sa bus, hindi ko na talaga kayang, di ba, may bus stop, ganyan. Hindi talaga ako lumabas. Kasi, magsasalita lang ako. Wala, hindi ko talaga kayang Tapos, yung bahay pa namin nun, from nasa baba kami, tapos aakyat ka. Hindi ko talaga kaya yung kailangan kong may humawak sa akin. So parang ang mga naramdaman mo nun is pinaka-prominent yung extreme tiredness mo nun. Bukod pa dun sa, syempre, masakit yung lalamunan mo saka sa likod. Pero yung pinaka-prominent, yung extreme tiredness. Sobrang pagod na pagod ka lagi. Tapos Parang- nagpa-emergency ka na nun sa Rizal. Oo, dito sa San Mateo. December 31 na yata, 30 ng madaling araw, magti-31 na. Tapos, ay hindi muna pala, nagpunta muna pala ako sa malapit sa hospital namin bago ako talaga nagpa-ER ulit. Sa araw na yun, 2 beses ako nagpa-ER. Ngayon kasi ang sabi sa isang hospital ko, ipunta na sa mas malaki. Sa mas malaking hospital para Sabi, malaman. nagtaka na ako doon, bakit? Sabi kong gano'n. Kasi hindi naman nila masabi kung ano Kung talaga alin yung talaga. sakit. Tapos, nung nandun na kami, ang alam nila, yung tawag dito, pneumonia. Oo, yun muna yung parang Oo, diagnosis nila sa'yo. Kasi, swinab pa ako bago ako ipasok talaga sa isang, tawag dito, isang room. Tapos, kasi in-x-ray ulit lahat. Ulit lang. Parang ilang beses akong na-x-ray, ganun pa rin. So, ang alam nila talaga, pneumonia. Pneumonia. Yung una. Tapos, binigyan na ako ng doktor, ganyan. Binigay na lahat ng matatapang na, na antibiotics. Tapos, ang nangyari, parang nagmanas ako. Parang Lumobo ako. yung katawan mo. Which is, hello po. Opo. Sige po. Ayun, sa pneumonia. Nasa San Mateo Hospital na ako niyan. Ngayon, January 1, dumating yung doktor ko yung ng doktor hima. mo nun. Ayan. Tapos, January 1, na-check niya na yung dugo ko talaga noon. Nakita niya na. Nung hima. Oo, kasi yung mga samples, kasi every time talaga pumuputok na yung mga ugat ko kakakuha ng dugo. Oo. Ngayon, may hinala na siya na AML. Although hindi pa ako nadadiagnose talaga na, Hindi ka pa nabi-BMA, biopsy, no? hindi pa. Sabi niya, ang hinala ko AML, sabi niya. Sabi ko, ano yung AML? Wala talaga akong idea sa mga sakit na ganyan. Sabi ko, ano yun, Doc? Sabi niya, alam mo ang tumatak sa akin, alam mo yung sakit ni Francis M? Sabi ko, opo, Doc, sabi ko. Yun yung sakit mo. Nung nag-ano sa akin yun, parang hindi nagsisinkin talaga. Tapos, yun, sana nga lang nagkamali ako, sabi niya gano'n. Sana mali yung nakita ko sa test ko, sabi niya. So, January 2, agad-agad BMA. Tapos, after nun, nalaman agad namin yung result, mga ilang araw lang, sa 2 araw. Ayun na nga, na-confirm na nga na may AML. AML. So, acute Yung myeloid blast ko is leukemia. 38% blast. yung blast. And then, nag-conference na, family meeting na kung anong gagawin, kung saang hospital. Ang sa akin nun is Makati Med, which is masyadong mahal. Oo nga eh. Tapos, naman yung doctor ko na mag-PGH. Okay.
So, may nirecommend siya sa aking doktor dun sa PGH. Kaya, yun, dun na ako nagpa-chemo. Induction chemo mo yon sa Induction chemo. PGH. Pati consolidation, 3 times consolidation, dun na ako. Doon na sa PGH. Tapos, ano yung sa Makati Med, ano yung ginawa niyo? Yung sa Makati Med, dun ako na-transplant. So yung pinaka-transplant mo talaga nangyari sa Makati Med. Makati Med. So paano kayo nag-result sa transplant? Kasi 'di ba possible naman na yung AML can be treated by chemotherapy lang. Tapos oral medication, kumbaga maintenance chemo. Tapos paano kayo nag-result na mag-transplant kayo ng? Kasi nasa intermediate risk kasi ako. So nandun kayo dun sa parang nasa 50-50. category kayo ng intermediate. Oo. Intermediate risk. Paano mo nasabing intermediate risk ka nun? Nakalagay naman sa biopsy. May mutation ka ba? May mutation ka rin? Wala din. Wala. Parang AML tapos intermediate risk. Yun yung wala din yung FLT3. Yung mga mutation na gano'n. Wala. So, nasa intermediate risk ako. Ang sabi ni Doc, kasi noon, nung nag-family conference, nasa gitna ka. Sabi niya, pwede tayong mag-chemo tapos oral na lang. Pero hindi natin maa-assure yung 100% cure mo. And then, dito din naman sa transplant, sabi niya ganyan, may risk din. May risk talaga. Sa lahat naman may risk. Tapos, dito na kung ako, sabi niya, dito ako. Sabi niya ganun. Sa transplant. Sa transplant. Kumbaga yung pinaka-ina-advise nung hima nyo nun is Transplant. after chemotherapy, transplant. Transplant talaga. And then, yan, nag-usap-usap ulit ang family, anong gagawin. So, ayun, napag-desisyonan na mag-transplant. Mag-transplant kayo. Kumbaga, buong family niyo yung nagdesisyon. Hindi lang ikaw. Hindi lang si mama, hindi lang si daddy. Hindi na ako nagde-decide nun kasi parang wala sa akin talaga na may sakit ako. Kasi hindi talaga parang hindi pa siya nagsisink in talaga, wala talaga. Oo. Kaya sabi ko, kayo na bahala mag-decide kung anong gusto nyo. Sabi kong ganun. Kasi parang wala, hindi na talaga nag-ano sa akin na may sakit talaga ako. Parang hindi pa rin ako makapaniwala kasi bakit? Ano nangyari? Paano nangyari, no? Kasi, di ba, kung isipin mo, sabi mo, healthy living, tapos hanggat maaari, nag-exercise, badminton. Siguro sa lang, stress sa work talaga. Stress sa work. Meron ba kayong family history ng AML before? Wala Ako din, no? talaga. Ikaw lang talaga. Pinagpala nga ako eh. Ikaw lang talaga. So, ano yung napansin mo? Ano yung napansin mo sa family mo nung nalaman nila na may AML ka? Bukod sa hindi pa nagsisink in sa'yo. Ano yung napansin mo sa kanila? Ano ba? Parang mas naging stick together ba sila? Mas naging supportive ba sila? Sobrang thankful ako sa family ko. Mm. Kasi, hindi kasi kami showy eh. Kaming magkakapatid. Hindi talaga kami showy. Pero nung nalaman, yung bunso kasi, ako kasing bunso. Parang naiyak nga ako nung yung papa ko kasi nasa Isabela, doon siya nag-i-stay. Then, nung nalaman niya, pumunta agad siya dito. Nag-usap sila agad ng pangalawa kong ate, yung sinusundan ko. Iyak daw ng iyak yung ate ko, sabi niya. Yung di ba kapag may sakit ka kasing leukemia, cancer, feeling mo, yung bunso namin, yung bunso ko, mawawala na. Ang feeling nila nun, mawawala ako. Kasi, yung salitang cancer. Oo nga iba eh. Yung stigma kasi ng salitang cancer pag sinabi. Iba yung effect nun. Tapos, yung kuya ko na panganay, pumunta lahat sila dito. Para lang dun sa conference. Tapos dito sa family sila nag-stay conference hanggang ngayon. Siya yung donor ko. Sobrang thankful ako kasi sabi nga maganda pala yung madaming magkakapatid. Ano ba yung mo pala? Yung donor mo pa? Full match ba kayo nun? Hindi, half. Half match kayo. Sino yung donor mo? Yung kuya ko, yung kuya mo? panganay. Yung panganay. Ang dami namin pinagdaanan. Sa HLA ngayon na yan. parang nakwento mo halos lahat sila, no? Lahat kami na-test. Oo, lahat kayo na-test ng HLA. Napaka-pricey. Pero wala eh.
Which is, halos lahat naman ng kapatid ko, half kami. Yung tatlo, half kami, pero mas inano nila yung blood type ko. So, kumbaga parang hinahanap nyo nun full match no? Hindi naman. Hindi naman? Mas bet ng doktor ko yung half kaysa full. Oh. Sabi niya, Actually, may mga ganyan din ako nabasa dati. Na ewan ko nga eh. trip nila yung half low Oo. kaysa sa full match. Parang mas safe daw. Hindi ko rin sure bakit ganun. Hindi na din kasi ako nagtanong sa doktor ko. Hindi ko rin Sabi sure. niya, kung ako ang tatanungin, mas gusto ko ang half. Yun ang sabi niya. Sabi ko, okay. Tapos na, dasal. Halos lahat naman ng kapatid ko is, Supportive, no? oo, lahat sila. Nagtanong ako, gusto niyo bang maging donor? Basta para sa'yo, walang problema. Galing, no? Oo. Yung mga small things na kala mo parang wala lang dati. Ma-appreciate mo lahat-lahat pag dun ka na para sa point na kay. Nakaka-relate din ako sa ganyan. Yung mga basta nakaka-relate din ako sa mga sinasabi mo. Oo. Kasi kami rin, di kami masyadong ganun eh. Pero nung nagkasakit nga ako, yun, mas napansin ko sa kanila yung pagbabago, ganun. Oo. Kasi, katulad nga sabi ko, nuwalay na kami ng bahay, ganun. Independent talaga kami mga magkakapatid. Ako kasi panganay din ako, independent ako. Lumipat na ako agad ng bahay, ganun. And then suddenly, naging ganyan. Oo. Diba? Yan din yung parang hanggang ngayon, iniisip ko kasi, nasa tamang age ka na, diba? Tapos, nagagawa mo na lahat. Ikaw na yung nagbibigay sa family mo. Ganyan ngayon. Ikaw naman ang sinusuportahan nila. Yun yung parang big turn around no? Lalo na, kung ikaw okay lang siguro, bunso ka. Pangaray ako. Hindi din kasi yung nakasanayan ko. Sa bagay, iba-iba rin kasi, no? Wala naman sa posisyon yan eh. So after nung yun nga, na-transplant kayo, nakapag-decide kayo as family to go transplant. After nung transplant, ano ba yung experience mo nung transplant? Meron bang mga hiccups? Meron bang mga pinagdaanan na mahirap sa transplant? Ang dami pa. Di ba bago tayo mag-undergo ng transplant, ang dami nating pagdadaanan. Oo. Ang daming mga tests, ganyan. Ngayon na transplant, hindi ko nga alam yung transplant ko, urong-sulong. Yung transplant ko nun kasi nagka-problema sa custom. Sa mga gamot. Sa mga gamot, hindi agad dumadating. Hindi agad dumadating. Naka-schedule na ako ng June 8, napunta ng June 12. Pa-move ng pa-move. Oo, hanggang napunta ako ng June 18, pumunta na kami ng Makati Med. Ba't kayo biglang pumunta ng Makati Med pala? Admit na ako nun. Kailangan ko nang ma-admit. Di ba nasa PGH kayo nun? Tapos na yung ko nun yung So pag parang consolidation. napag-desisyonan nyo, sa Makati Med kayo transplant? Kasi wala talaga kaming idea na Merong dito ibang ospital? Oo. Although alam ko, St. Luke, tsaka Medical City. Tapos, ang alam ko kasi, 3 lang talaga. Nung nagtanong naman kami dito, ang sabi, wala. Although yung namin, hindi talaga kami masyadong nag-dig in dito. Kasi ang alam talaga namin, transplant, pang-kidney lang. Okay. Kasi yung pangalan din kasi, no? Kaya nag-go na kami sa Makati Med. Tapos sa Makati Med, ano yung napasok ka na, for example, sa transplant room? Oo. Ongoing na yung transplant mo. Ano yung mga pinagdaanan mo dun? Ang dami kong naging problema. Una, after nung 2 beses ako nalagyan. Nalagyan ng? Ng Dito? Catheter? Hindi, yung tawag dito. Yung galing sa donor. Yung yung stem cell. Oo. June 26 and 27. Bakit? Kulang yung una? Kulang daw yung una. Kaya nilagyan pa ako ng June 27. Yung nasalin sa'yo nung una, kulang. So, paano yun? Nag-harvest ulit? Nag-harvest sila ulit. Kaya yung kuya ko nagstay din ng 4 days sa hospital. Makati Med. Tapos, after ng transplant, agad-agad nag-effect sa akin yung diarrhea, pagsusuka.
And then, ayun, na-NGT pa nga ako. Na-NGT ka rin? Oo. Talaga? Na-NGT ako kasi, tawag dito, Di ka makakain. hindi ako makakain. Ang daming, puti-puti sa bunganga. Mm. Tapos pati sa dila, ang daming singaw. Lahat, ang dami. Tapos ang isa pa nun, nung na-NGT naman ako, nagkaroon ako ng sipon. Sobrang sipon. Hindi tulo yung sipon, As gano'n. in tulo, yung tissue talaga, nakakalimang roll ako sa isang araw. Diyos ko po. Tapos nakaganon lang pag may doctor nga na pumupunta sa bed ko. Mm. Nakaganon lang ako, may tissue dito. Oo. Kasi tumutulo Oo nga eh. talaga. Tapos nagkaroon ako ng rhinovirus ba yun? Ano yan? Lan? Rhinovirus. Sa ilong? Virus siya, yung parang sa baby yata. Mm. Yun yung nakuha na nila sa akin na pang baby daw. Tapos ang pa nila noon, di ilang days na akong nagsisipon, days na wala pa rin talaga. Tapos binigyan ako ng doktor na ENT. Mm. Tapos pinicture dun sa yung may pinapasok Oo, na para ma-picture yung loob. Oo, parang endoscopy dito Oo. sa natin, pero dito naman sa ilong sa akin. Kasi feeling nila noon, ang dami kong x-ray, CT scan, sa mukha, kasi nga yung sa sipon. Oo. Tapos, ang alam nila may amag. Amag? Dito. Oo. Sa ilong? Oo. Kasi nga yung sipon, tsaka dun sa x-ray parang may something. Mm. Kaya nagtawag na sila ng ENT no. ENT. May Oo. infectious doctor ka rin nun? Kumpleto ko nun, may nephro. Wala lang ako sa heart. Sa heart lang. Oo. So parang ang daming pinagdaanan Oo, before sobra. matapos yung transplant mo Oo, eh, yung no? uuwi ka na lang, tapos may doctor pang tumitingin sa'yo. Bago ka iuwi. Oo. Yung ENT ko nun, last ko na yun eh. Uuwi Oo. na ako that day sana. Oo. Pero dumating pa para i-test lang. Pag na-clear yun, pwede na akong umuwi. Pwede ka na umuwi. Mm-mm. Tapos, ayun, pinitsura, ay sinilip-silip, lahat-lahat. Wala namang, Wala naman nakita. hindi naman daw amag, sabi ng Okay. doktor. Talagang sipon lang daw talaga yung virus. Virus sa sipon. Mm-mm. So wala namang parang masasabi mo, ano yung pinaka-major na naging ano mo? Sabihin ba natin challenges dun sa loob ng transplant room? Ako kasi siguro yung diarrhea tsaka pagsusuka. Mm. Kasi ilang months. Ilang months yun? Oo, mula After na, transplant, after transplant, nagsusuka ka pa din? oo, hanggang nung nandito na ako sa NKTI. Kasi, sobra yung, ewan ko kung GVHD ba yun or nag-GVHD agad ako. Pero sabi nila dahil sa mga gamot. Mm. So yung parang yun yung pinaka-major mo hanggang ngayon. Hanggang ngayon ba or hindi na? Katatapos ko lang Nakatapos mo lang din Oo. yung pagsusuka sa Mm. diarrhea. Oo. Diarrhea hindi naman, kakatapos lang din. Tapos naman na may Okay na yung mga diarrhea mo. Tsaka yung platelet ko. Oo, yung platelet, no? Oo, yun yung pinaka-problema ko kasi Problema after positive transplant. ng CMV eh. Oo nga eh. So yung CMV, tas magagamot ka, tas bababa yung Oo, yung counts Valgan. mo, no? Yung counts mo. Sobrang hirap nung pinagdaanan ko ng CMV kasi magte-take ka ng Valgan, bababa lahat ng Ng counts mo, mo. tas itatransfuse ka naman ng Oo, dugo. transfuse. Weekly ako na-transfuse. Weekly. Oo. Nung paglabas ko ng Mga transplant, gaano katagal yun? paglabas ko ng transplant, July 18, ako na, 2024? 2024. Mm. Tapos, week lang, hindi pa ako nag-transfuse. After nun mga, 2 weeks bago ako nakalabas or 3 weeks, doon na nag-start yung transfusion ko weekly. Weekly. Oo, natapos lang ako ng transfusion December. Itong December. Grabe, tagal na. Ang tagal ko nga, kaya nga sabi ko kilalang kilala na ako sa I2. Kaya nandyan na si Baya. Weekly yun. More on platelets ako. So ikaw, parang ang dami mong challenges from the start ng transplant and after the transplant, no? Kung, ito lang, random question lang to. At parang out of nowhere. Kung ikaw ba, papipiliin ka, would you rather choose a chemotherapy and a maintenance chemo compared to a transplant? Siguro
mas okay na nag-transplant. Mm. Kasi wala na yung what if mo eh. Yes, yes. Kasi kapag nag-oral ka, inisip mo yung nag-oral ka, chemo-chemo lang. Hindi mo alam kung kailan babalik. Yes, 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 Naisip yes. mo, what if mag-transplant na lang ako? Mm. Yun yun eh. Yun Yung ang- what if, yung anxiety yung nawawala, yun, tinatanggal Kasi- ng ano. although transplant na tayo, hindi din natin alam talaga. Mm. May remission, may relapse, ganyan. Pero at least nagawa mo na yung ano mo. Okay. Di ba, doon naman tayo talaga pupunta sa transplant. Yes, tayo. yes. Talagang para yun yung lahat ng hima talaga kasi overall naman yun talaga yung pinaka ina-advise nilang cure eh dito sa kind of sakit natin eh. So, why not take the risk, 'di ba? Oo. Why not take the risk and tanggalin yung what if sa isip natin. Unlike nung nagkikimo ka lang, nagme-maintenance ka lang, tapos araw-araw kinakabahan ka every CBC Ang mo. hirap kaya ng mag-chemo. Lalo yung effect. Diyos ko, Yes. kakaiba sa akin ang effect ng chemo. Mm. Siguro, dyan din nila naisip na parang mga family ko, hindi ko kakayanin. Yung consultation. Kasi ang hirap. Iba yung hirap. effect sa'yo Ang daming effect sa akin ng ano. ng Kasi chemo. siguro ako nag-bleeding kasi talaga. Ang bleeding ko, Mm. para kang nakakita ng atay ng baboy. Parang buo, ganun? Oo, para kang atay ng baboy talaga. Mm. Lumalabas sa akin. Sa ihi mo. Hindi para kang nagme-mens talaga. Yung buo-buo talaga na hindi mo mawari. Kaya nagtatanong din ako sa iba noon kung gano'n. Kung may ganun bang experience. Ganun ba talaga yun? Iba-iba kasi talaga yun, no? Yung iba kasi sa gums lang, yung bleeding. Sa akin, iba. Pag nagkakaroon ako, iba talaga. So at least ngayon, nakatapos ka na ng transplant. And hindi naman talaga natin alam kasi iba-iba naman talaga ng cases eh. Iba-iba. Merong mga may hirap na cases. Meron naman katulad din nung kay EJ, very smooth, no? Pinagdaanan niya. Pero at the end of the day naman, itutuloy mo pa rin eh. Tutuloy mo pa rin, tuloy-tuloy ka pa rin talaga sa journey mo after transplant. And kung mapipili man nila yung transplant, mapipili man ng mga kapanood nito yung magta-transplant sila, siguro itong video na to, siguro compared dun sa isa nating video kay EJ. So meron talagang ganun. So possible talaga na merong mga smooth sailing yung transplant mo. And meron din talagang hindi ganun kadali. So sabihin natin may mga hiccups during and after the transplant. So hindi talaga pare-parehas yan. It's just a risk. Pero at the end of the day naman, itutuloy mo pa rin eh. Kasi yun talaga yung sabihin na natin, pinaka-cure talaga eh. Na i-advise ng hima eh. And katulad nga sabi ni Geraldine, yung what if talaga yung tinatanggal doon. Yung anxiety mo, yung iisipin mo araw-araw kung after CBC, after magte-test ka labs, baka ganito mangyari, no? So yun talaga yung tinatanggal nun. And siguro before we end, siguro haba na rin ang video natin. Before we end, ano na lang yung parang masasabi mo sa mga kapanood nito na katulad ng leukemia patient din or may mga pinagdadaanan din. Bukod sa leukemia, siguro sabihin na natin may mga problema sa buhay. Ano ba yung sa tingin mo yung pwede mong masabi sa kanila? Siguro pag may naramdaman kayong kakaiba sa katawan. Kailangan niya na talagang magpa-check up. Huwag niyo nang antayin lumala. Although sa akin, hindi ko naman inantay lumala. Oo. Talagang... Early detection eh. Oo. Sabi nga, ang cancer nagagamot naman. Basta early detection talaga. At saka yung stigma ng cancer na sinasabi mo na at pag nagka-cancer ka, it's the end, no? Hindi ganon. Hindi. So, meron tayong, yung ngayon, modern na yung day natin. Meron tayong mga ways, meron tayong mga possible na pwedeng gawin. Hindi yung pag may cancer ka, wala na. It's the end of the day. So, hindi ganon, hindi po ganon. So, yeah. So, yun. Thank you, Geraldine. Thank you kasi nagpaula ka ng interview. Sana yung mga mapanood nito, marami ding matutunan. Maraming natutunan kay Geraldine sa mga shinare niya sa atin. And yeah, I think that's all for us. Thank you, Geraldine. Thank you. Bye-bye.